Napag-usapan na natin ang ilan sa mga sikat na convenience store sa bansa gaya ng 7-Eleven, Ministop na ngayon ay Uncle John's na, at yung hard discount store na Dali. Isa pang kilalang pangalan kapag convenience store na ang pinag-uusapan ay ang Alfamart. At dahil siguradong marami rin sa inyo ang hindi alam ang kwento sa likod nito, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Alfamart at kung ano na nga ba ang nangyari rito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Alfamart sa Indonesian founder nito na si Joko Susanto. Ipinanganak siya bilang si Kwok Kwe Fu noong February 9, 1950 sa Jakarta, Indonesia. Pang-anim siya sa 10 magkakapatid at nanggaling sa mahirap na pamilya. Pero nagsikap ang mga magulang niya na itaguyod sila at nakapagtayo ang mga to ng isang maliit na pwesto sa palengke. Natigil siya sa pag-aaral noong first grade pa lang dahil sa pulisiya ng gobyerno ng Indonesia noon na pinagbawal sa mga pampublikong paaralan ang mga estudyante na tunog Chinese ang pangalan. Para makapagpatuloy ng pag-aaral ay binago niya ang pangalan niya at mula noon ay nakilala na siya bilang si Joko Susanto. Sa edad na 17 ay si Susanto na ang namahala sa maliit na stall ng mga magulang niya sa palengke ng Pasar Arjuna sa Jakarta. Nung una ay mga grocery lang ang tinitinda niya pero napansin niya na mas marami ang bumibili sa kanila ng sigarilyo. Nag-focus siya rito at di nga nagtagal ay mas nakilala yung tindahan niya dahil sa mga sigarilyo. Ito ang nagtulak sa kanya na magbukas pa ng ibang pwesto na kapareho nito na naging matagumpay din. Naagaw nito ang pansin ng tycoon na si Putra Simpurna na may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng sigarilyo sa Indonesia. Nakipag-partner si Simpurna kay Susanto at mula sa partnership na to isinilang ang Alfamart. Dahil sa tagumpay ng mga tindahan ng sigarilyo ni Joko Susanto ay nakipag-partner sa kanya ang tabako tycoon na si Putra Simpurna. Noong 1985 ay nagtayo sila ng 15 stall ng sigarilyo sa iba't ibang lugar sa Indonesia. Naging matagumpay ang mga tindahan na to kaya nakuha ni Susanto ang tiwala ni Simpurna. Nakitaan rin ni Simpurna si Susanto ng malaking potensyal bilang isang mahusay na negosyante. Nagtayo si Simpurna ng isang distribution company kung saan ginawa niyang partner at minority owner si Susanto. Noong 1989 ay ginawa ring direktor ni Simpurna si Susanto sa kumpanya niya na PTHM Simpurna. Dahil sa magandang takbo ng partnership ni Susanto at Simpurna, kaya napagkasunduan ng dalawa na magtayo ng isang discount supermarket store na tinawag nilang Alpha Toko Gudang Rabat. Gaya ng nauna nilang kumpanya ay nakuha ni Susanto ang minority shares dito na 30% samantalang 70% naman ang kay Simpurna. Hindi naging madali ang pagpasok ni Susanto sa grocery retail industry. Nahirapang makipagsabayan ang supermarket nila sa mga naglalakihang supermarket at mga maliliit na tindahan. Alam ni Susanto na kailangan niyang umisip ng bagong konsepto para makasabay at mas tumagal ang kanilang negosyo. Para mas maraming maabot ng mga middle at lower class ay nagdesisyon si Susanto at Simpurna na magbukas ng mga mini-mart. Noong 1994 ay binuksan nila ang kanilang mini-mart na tinawag nilang Alpha Mini-Mart. Di nagtagal ay mas pinaikli pa nila ang pangalan nito sa mas kilala natin ngayon na Alfamart. Simpurna Mart sana ang ipapangalan dito ni Susanto pero pinalitan niya to ng Alpha dahil mas may recall at madali itong matandaan. Hindi gaya ng mga typical na grocery store noon ay mas ginawang moderno ni Susanto ang Alfamart kung saan komportableng nakakapamili ang kanilang mga customer. Sinigurado niya na malinis, naka-aircon, maayos na nakahilera at nakagrupo ang mga paninda at friendly ang mga staff ng kanilang mga tindahan.
At bagamat maliit lang ang Alphamart ay nilagyan niya to ng parking area para mas maging convenient sa mga customer. Dahil sa makabagong konsepto ng Alphamart ay pumatok to sa mga Indonesian hanggang sa maging isa na to sa pinakakilalang mini-mart sa bansa. Makalipas lang ang 6 na taon ay nagkaroon na ng 1,293 na Alphamart sa Java, Indonesia. Pero paano nga ba napunta kay Susanto ang Alphamart kung 30% lang ang pag-aari niya rito? Natapos ang partnership ni Joko Susanto at Putra Simpurna noong 2005 nang ibinenta ni Simpurna ang kanyang tobacco company sa Philip Morris para sa halagang $5 billion. Kasama sa ibinenta ni Simpurna ang 70% na pag-aari niya sa Alphamart. At dahil hindi naman interesado ang Philip Morris sa Alphamart ay ibinenta rin nila to sa investment company na North Star Group. Ito ang pagkakataon na inantay ni Susanto dahil mula nun ay unti-unti niya nang binili mula sa North Star Group ang mga shares ng Alphamart na dating pag-aari ni Simpurna. At nang tuluyan nang napunta sa kanya ang kabuuan ng Alphamart ay sinimulan na ni Susanto ang matagal niya ng plano na pagpapalawak pa ng mga tindahan nito. Nakakita si Susanto ng magandang market para sa Alphamart, ang mga maliliit na pamayanan sa mga probinsya. Marami kasi sa mga tao rito ang bumibiyahe pa ng malayo para lang makapamili ng mga grocery at iba pang mga basic necessities. Nagsimula siyang magbukas ng Alphamart sa mga bayan na walang access sa malalaking supermarket. Noong 2009 ay lumobo na sa 3,000 ang mga tindahan ng Alphamart sa buong Indonesia. Noong 2014 ay mayroon na tong 7,000 branches at umabot na sa 2.5 million na customer ang napagsisilbihan nito araw-araw. Ngayon ay mayroon ng mahigit 20,000 na Alphamart sa Indonesia. Ang parent company nito na PT Sigmantara Alfindo o Alpha Corp ang may-ari rin ng mas malalaking mini market na Alpha Midi, Alpha Express na mas nag-focus sa pagsiserve ng mga kape at fast food, pati na rin yung mga Lawson convenience store sa Indonesia. Ngayon ay isa na si Joko Susanto sa pinakamayamang tao sa Indonesia na ayon sa Forbes ay mayroong net worth na $4.3 billion noong 2024. Mas mayaman na siya kaysa sa naging partner niya dati na si Putra Simpurna na may net worth naman na $1.85 billion. Dahil sa tagumpay ng Alphamart sa Indonesia ay nagdesisyon si Susanto na mag-expand na rin sa kalapit na bansa na Pilipinas. Para pasukin ang Pilipinas ay nakipag-partner ang Alphamart sa SM Investments Corporation na kilalang may-ari ng SM Supermarket, Hypermarket at Save More. Noong 2014, binuksan ang unang branch ng Alphamart sa bansa sa 13 Martires sa Cavite. Tinawag ng Alphamart ang kanilang mga tindahan sa Pilipinas na Super Mini Mart, na ang ibig sabihin ay mas maliit sa mga supermarket pero mas malaki sa mga convenience store. Dito ay makikita ang halos lahat ng mga pwede ring mabili sa mga malalaking supermarket gaya ng mga groceries, household items at kahit nga frozen meat ay meron dito. Gaya ng Alphamart Indonesia, naging misyon ng Alphamart Philippines na gawing madali at maginhawa para sa mga Pinoy ang pagbili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na yung mga komunidad na walang supermarket. Sa paglipas ng mga taon ay unti-unting dumami ang mga branches ng Alphamart na umabot na kahit sa mga pinakaliblib na lugar sa Luzon. Noong 2018 ay umabot na sa 500 ang tindahan nito at nakapag-expand na sa maraming lugar sa Luzon. Makalipas lang ang 2 taon noong 2020 ay umabot na sa 1,000 ang mga Alphamart branches sa Pilipinas. Naramdaman ko rin yung expansion na to mga kasangkay kasi bago pa mag-pandemic ay nagkaroon na ng Alphamart malapit dito sa amin. Ilang beses na rin ako nakapasok dito at masasabi kong mas malaki nga siya ng konti sa 7-Eleven at para nga siyang maliit na supermarket. At dahil hawak ng SM ay marami ka rin makikitang SM bonus product sa loob nito. Ito yung madalas na takbuhan kapag kailangan namin ng tube ice. Tapos may nabasa ako pero hindi ko pa natikman na produkto nila, yung frozen banana. Marami na raw kasing nabiktima to kasi akala nila ice cream sa labas pero pagkagat, totoong saging na saba pala yung nasa loob. Mukha naman tong masarap kaya bala ko ring subukan to pag makapasok uli ako ng Alphamart. Kayo ba mga kasangkay? May mga Alphamart din ba malapit sa lugar ninyo? Ano yung mga madalas nyong binibili rito?
Paki-share naman sa comment section sa baba. Noong pandemic, nagsimulang magsulputan yung mga hard discount store ng Dali. Naging matunog yung Dali dahil sa mga mura nilang paninda kumpara sa ibang mga grocery store at supermarket. Dito nga sa lugar namin ay dalawa na ngayon yung Dali. Tapos pinagitnaan pa nila yung nag-iisang Alphamart dito kaya siguro nagsara nung kailan lang. Di ko tuloy maiwasang isipin na mukhang tinatalo na ng Dali ang Alphamart. Pero sa kabila ng banta ng mga hard discount store gaya ng Dali at OSABE ay tiwala pa rin ang SM sa Alphamart. Imbis na mag-develop ng sarili nilang hard discount retail store ay mas pinagtuunan ng SM ang pagpaparami pa ng kanilang mga Alphamart stores. Kasabay nga ng pagdiriwang ng Alphamart Philippines ng ika-10 anibersaryo noong 2024 ang pagbubukas ng ika-2,000 nilang tindahan sa isang residential village sa Santa Rosa, Laguna. Ngayong 2025 ay meron na silang mahigit 2,100 branches at plano pa nilang magbukas ng 200 tindahan bago matapos ang taon. Kaya mas marami pa ring Alphamart kaysa sa pinagsamang mga tindahan ng Dali at OSABE. Ayon pa sa SM, kahit na mabilis ang pagdami ng mga hard discount store sa bansa ay hindi naman daw ganun kalaki ang kinikita ng mga to. Mas marami ring pagpipilian sa Alphamart kaysa sa mga hard discounter na limitado lang ang mga paninda. Kung ang focus ng Dali at OSABE ay ang presyo, mas prioridad ng Alphamart ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng produkto at matiyak na matugunan ang lahat ng uri ng customer na bumibisita sa kanilang mga tindahan. Pero hindi naman daw nila binabaliwala ang pagsikat ng Dali at OSABE at patuloy nilang binabantayan ang mga to para manatiling competitive pa rin ang presyo ng kanilang mga paninda. Kaya kahit nagsarado na yung Alphamart dito sa amin ay buhay na buhay pa rin naman pala sila at patuloy pa rin ang kanilang expansion. Kayo ba mga kasangkay? Nakapamili na ba kayo sa Alphamart at sa mga hard discounter na Dali at OSABE? Ano yung mas gusto nyo sa tatlo at bakit? Paki-share naman sa comment section sa baba. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Alphamart? Paki-share naman ng mga kwentong Alphamart ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.